You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. And we're gonna be able to read all 1 Corinthians 15 already. Kasi patapos na. This is the final of the final say. Okay, so, pero tatayo tayo dito sa verse 58. Kasi nandyan yung therefore. Ibig sabihin, tungkol ba saan yung 1 Corinthians 15? So, binasa natin mula verse 1 hanggang 57. Tapos sa verse 58, doon niya sasabihin, therefore, so, ang haba ng paliwanag niya, ito yung point. Okay, so, basahin ko muna, verse 35, tapos pag verse 58 na, tatayo tayo. Okay? 1 Corinthians 15, verse 35, but someone will ask, how are the dead raised? With what kind of body do they come? You foolish person, what you sow does not come to life unless it dies. And what you sow is not the body that is to be, but a bare kernel, perhaps a wheat or of some other grain. But God gives it a body as He has chosen, and to each kind of seed its own body. For not all flesh is the same, but there is one kind for humans, another for animals, another for birds, and another for fish. There are heavenly bodies and earthly bodies, but the glory of the heavenly is of one kind, and the glory of the earth is of another. There is one glory of the sun, and glory of the moon, and another glory of the stars, for star differs from star in glory. So it is with the resurrection of the dead. What is sown is perishable, what is raised is imperishable. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body. Thus it is written, the first man, Adam, became a living being, and the last Adam became a life-giving spirit. But it is not the spiritual that is first, but the natural, and then the spiritual. The first man was from the earth, a man of dust. The second man is from heaven. As was the man of dust, so also are those who are of the dust. And as is the man of the heaven, so also are those who are of heaven. Just as we have borne the image of the man of dust, we shall also bear the image of the man of heaven. I tell you this, brothers, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. For this perishable body must put on the imperishable, and this mortal body put on immortality. When the perishable puts on the imperishable, and the mortal puts on immortality, then shall come to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is your sting? O death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. For our last verse, let us all stand. This is what is all about. Verse 58, 1, 2, 3, go. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable always, abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Lord, thank you na sa haba-haba ng 5-week series na ito, meron naman palang therefore. At ito po'y nag-iisa sa buong chapter 15. There's only one therefore. Ibig sabihin, isa lang ibig sabihin that we are working and labor for the sake of the gospel. So Lord, the next few moments, wala naman kaming ibang desire as we preach this text, explain this by the power of the Holy Spirit. You will be making it very clear to each one, even to the usual attendees and even the new ones, Lord, that you are the only God who became man in Jesus Christ. You lived the life we should have lived and died the death we should have died.
in our place, and 3 days later, you resurrected from the grave, proving, Lord, that you are our only hope, and you are the only one who can forgive sins, and that you give a chance to those who will repent and believe in you, Lord Jesus. So, Lord, give us the grace through the preaching of your word to repent and believe in Jesus alone, for He is alive. In His name we pray, and everybody say, Amen, amen. All right, go ahead, take your seat. Batiin mo naman yung katabi mo ng good morning. Good morning. Okay, so, at sa kaliwa at sa kanan, sa'yo bumababa dito. Okay, so, ang pag-uusapan natin, therefore. Okay, sabihin niyo po, therefore. So, therefore is more of a conclusion. So, in the cross, our past does not determine our future. But why are we studying this? Our future should determine our present. So, mahalaga pong pinag-uusapan yung future kasi ito'y nakaka-apekto sa buhay natin ngayon. Example, no? Noong 2016, ay pumunta kami ng Israel. Actually, nag-ikot-ikot ako dito sa ukay-ukay. Kasi kailangan daw nung makapal na coat. Yung coat na parang may comforter. Kasi 7 degrees. Actually, naulit-uli yan kasi this year, may pinuntahan kami, -2. So, pati mga anak ko, ay nanapan namin ng coat. Hindi pala nagbibiro yung -2, no? So, ngayon ba, sa init natin ngayon, sinong gustong bumili ng coat? Wala. Kasi ang naisip nyo, mainit. Pero kung naisip nyo na pupunta kayo sa malamig na lugar, therefore, meron po itong epekto sa buhay ninyo ngayon. Yan po yung therefore. Ito po yung dulo. Ito yung sa makatuwid. Now, ito po yung reality, no? Nakita ko si Coach Dalia, pag-pray ko siya in a bit, no? Magmi-mission po yan sa Macau. Kailan ang alis mo? May 16. Okay, mamaya pag-pray natin siya. Si Pastor Steve, meron siyang pinadalang article na marami naman siya pinapadala. Itong last na pinadala niya, medyo naantig yung puso ko eh. Kasi meron siyang pinakitang study, pero hindi siya Pilipinas eh. Western study siya. Ang sabi, lahat daw ng next gen, mga Gen Z, gusto na raw burahin ang lahat ng institusyon. Because it doesn't work. Now, anong pakialam natin doon? Kasi ang simbahan, institusyon din. At ayaw na nila ito. Gusto nila ulitan. Hindi lang po simbahan, ulitan sa gobyerno, ulitan sa lahat ng mga institusyon. Ngayon, tama ba sila? Ang sagot ko ay wala na silang future na nakikita. Okay? Alam niyo po wag kayong magagalit sa akin na, totoo lang to, totoo lang. Alam niyo po nung mga nag-uumpisa ko dito, sina Eman, Dalia, wala pa, dumidede pa yung mga yan. Yan, si EJ. Ngayon, wala, buntis na yung mga asawa. So, eto may sabihin ako, huwag kayong magagalit. Sabihin mo muna sa katabi mo, huwag kang magagalit. Sabihin mo sa kanya, tumatanda na yung church. Pero, hindi siya dapat tumatanda eh. Kasi kahit tumatanda tayo, dapat merong mga bagong mga kabataan. So, ibig sabihin, mas mabilis tayong tumanda kaysa gustuhin ng mga bata itong ginagawa natin. Bakit? Gusto na nga nilang burahin eh. Wala na silang nakikita. They see that this institution is in vain. Kaya lang, ang tanong ko, pwede ba talaga nating burahin tong church? Ang sagot ko, hindi. Because the goal is not to go to church. The goal is to become like Christ. Alam niyo po ba na ang goal ay hindi makapagsimba lamang? Ang goal, kaya tayo nagsisimba, is because that is our goal. To become, that's the goal of God, for us to become like Christ. Here's the problem.
You cannot become like Christ if you are not connected to the body of Christ. Yun ang problema. So, ang ibig sabihin sa mga kabataan, so sorry, hindi namin kayo mapagbibigyan. Ang kailangan natin, pakita ang future ng church na ito. Para makita na itong institusyon na ito is not in vain. Maaring kailangan nating baguhin yung simbahan, kailangan natin ng may buhok na pastor, hindi ko alam. Basta willing to change. Alang-alang sa para makita ng kabataan, hindi po pwedeng burahin ng simbahan. Kasi saan kayo kukonek? Naalala ko pa dati, halos pag may pera, ganun. Lagi ako nasa bangko. Nagbi-victory group na kami doon sa tagal ng pila sa bangko. Ngayon, hindi ko na matandaan kung kailan ako pumunta ng bangko. Napunta na lahat sa online. So ngayon, wala na tayong connection sa bangko. I think it works for the bank. No? Na parang, kahit naman di ka pumupunta sa bangko, okay lang yun. But if the goal is to become like Christ, then we cannot give up in the church. Because in order to become like Christ, we need to be connected to the body of Christ. Kaya hindi tayo pwedeng mag-give up. Magbabago tayo, magpa-plant tayo ng church. Kaya rin maganda po nag-church plant, nagmi-mission, kasi may mga bagong umuusbong. Di ba? Kasi kung wala, parang lagi na lang siyang luma. No? Yung Joko, 15 years na. Di ba? Pero tinatawanan niya pa rin naman. Pero feeling ko yung mga Gen Z, hindi natatawa dun sa wala akong buhok. No? Ano kaya ako? Magpagamot kaya ako para magkabuhok naman ako. Para baka mas gustuhin nila yun. Ang ganda naman ng nasa harap. Hello? So, yun po yung ating pag-uusapan. And by the way, bago ko lang po ipag-pray si Dalia, next week po, ang ganda ng series natin. Always Enough. Kabaliktaran po yan ng Never Enough. Ito naman, Always Enough. Invite niyo po, no? Next week. Parang in seasons of not enough, just enough, more than enough, God is always enough. Kaya, ganda po niyan. Super gandang series na pag-aralan na natin ng gusto. Excited na po kami. Mag-imbita po tayo. So, Coach Dalia, halika na po at palakpakan naman natin si Coach Dan. Happy birthday din. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Lord, patawarin mo kami. Naging tungkol na kay Dalia ito. So, pero birthday talaga niya. 2 days ago, no? So, batiin niyo po siya. At samahan niyo na, ha? Ngayon pala. Birthday niya ngayon. Batiin niyo po siya. Samahan niyo na rin po ng ministry support. So, pray, give, go. So, we're gonna pray. Ano po ito? Parang kanilang OJT sa kanyang School of World Missions. Remember, nasa School of World Missions siya. So, medyo patapos na sila. At ito yung isang project nila. Buti na lang, meron tayong long-term missionary doon. Si Christian Ong, tsaka si Paul Pasha. Yan, diba? So, hindi na siya, at home ka lang doon. So, we'll pray for her. Some of us will also give to her. If you want, you can go with her. Okay? So, that's the 3 things that we'll pray about Coach Dalia. At ano pong gagawin sa Macau? Ay campus reaching churches. Mag-reach out sa mga estudyante. So, sila po yung pupunta. Nagpunta na po yan dito yung mga yan. So, syempre, wala sila ngayon. Si Coach Dalia lang. Alright, let's lay our hands on them, on Coach Dalia. Lord, maraming salamat po. We're sending Coach Dalia out in May 16. Panginoon, siya po sort of OJT ng dulo ng School of World Missions. Lord, salamat. Nung una, parang pinagpipray lang namin siya na mag-School of World Missions. Ngayon, patapos na. Lord, thank God for the starting grace. But even now, we ask of you of the finishing grace sa kanyang School of World Missions. Lord, na all of us will continue to hold the ropes. Lord, na kahit nandun siya sa Macau, kami naman ay patuloy siyang inaalala sa mga panalalangin. But also, Lord, sa mga
you're willing to support, Panginoon, that if we cannot go, then maybe we can support her in prayer, even financially. But Lord, also, let this inspire some of us, even many of us, that one day we will go to the nations and preach the gospel. Lord, maraming salamat po. Bless her. In Jesus' name, amen and amen. Happy birthday. Salamat sa Lord sa buhay mo. So, balikan lang natin itong, ang pag-uusapan talaga dito yung verse 58. Pero mula 35, konting summary lang. Ang una dyan, na future, pag-usapan mo natin yung future. Magkwentuhan tayo sa hinaharap. Okay? Ano ang mangyayari sa hinaharap? Ang sagot ay nilagay niya doon sa verse 35. Paano daw mariresurrect ang mga tao? Sabi niya in verse 37, 38 even, what you sow in is not the body that is to be, but a bare kernel, perhaps of wheat or some grain. So, actually si Jesus, nag-illustrate na dito even in John 12:24. Sabi niya, truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. So ano ang unang mangyayari? Na yung atin daw katawan ay para daw po yung, ano ba yung seed sa Tagalog? Para daw buto ito. Parang binhi. O, yun ang isipin ninyo. Balang araw, ibabaong ka sa lupa. Sabi mo sa katabi, ibabaong kita. Hindi, joke lang. Hindi, wag mo na ngayon. Malayo pa yun. So bad news ba yun? Gano'n naman pala. Wag na tayo magpunta ng Macau. Ibabaon naman pala lahat. Alam nyo, pag nagpunta kayo ng Israel, yung totoo, yung mga nag-iiyak, yung mga tao doon na nagpe-pray, wall of Jerusalem, di totoo yun. Yung totoong western wall, nasa ilalim ng lupa. Ibig sabihin, yung buong Jerusalem, nakalubog sa lupa yun. Ang ginawa na, hinukay lang nila, tapos kung ano yung abutan nila, dinugtungan na lang nila. Kung makaiyak naman yung mga tao doon, hindi naman yun yung wall. Yung totoong wall, sa ilalim. Iniisip ko, kung ganun din pala, huwag na tayong magpa-steadfast. Ibabaon din pala. Ano, tinutong Walter Mark. Bumilang ka na 1,000 taon, nakalubog na to sa lupa. May nagsiservice, pero doon na. Nagtayo ng bagong Walter Mark. So kung ganun pala, bakit pa tayo magpapatuloy? Ang sagot, kasi hindi doon nagtatapos ang isang binhi. Kung ang iyong katawan ay maitatanim sa lupa, ito rin ay tutubo. Pag kayo po ba'y nagtanim ng binhi, anong tutubo? Binhi rin. Hindi. Di ba? Pag nagtanim ka ng binhing mangga, magugulat ka, merong punong mangga. And that should encourage us kasi ala pa lang kwenta. Mapupunta lang lahat na maibabaon din lahat yan. So, it is not the end, but rather it's a beginning of something new. Hindi po matatapos ito. So si Jesus ang nagsabi, unless a grain of wheat falls to the ground and dies. Ay, hindi ko alam kung agree kayo kay Charlie Kirk, pero natutuwa din ako kahit nung pinatay siya, napapansin ko sa Reels, ang dami nang gumagawa nung ginagawa niya. Siyempre, minsan may political, pero nakikita ko rin naman, share din naman talaga siya ng gospel. To that, I celebrate. Kasi can you imagine, kung hindi siya namatay, di siya na lang yung ganon. Di ikaw na magaling. Imagine ninyo kung hindi namatay si Jesus at hindi umakyat sa langit, walang magpapastor. Pa tayo magpapastor? At dito si Jesus, mag-livestream na lang tayong lahat. At hindi na kailangan mag-livestream. Talagang sa panaginip mo, nagsiservice tayo. So, Bishop Ferdy Kabiling, di ba? Evangelist. Pero ngayon, dami ng evangelist, dami ng nag-misyon.
Kasi dati pag sinabing, share ng gospel yan, di ka, tawagan natin si Bishop Ferdy. Si Bishop Ferdy na lang lahat. And Jesus said, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains to be alone. But if it dies, it multiplies. Galing, no? Imbis na nawawala, lalong dumadami. So, yan po yung pinanggagalingan ng text bago tayo sa therefore, nag-illustrate siya ng seed. Now, ang tanong, ano? Sabihin niyo po, ano? Ano yung tutubo? Huwag niyo namang maliitin si God. Kasi according to verse 39 to 41, ang dami namang katawan na binuo ni God. Meron siyang katawang human, meron siyang katawang animal, merong fish, merong birds. So, ibig sabihin, wag po ninyong malaitin yung kayang gawin ni God. Kung ang mga mga technology company can do phones, wow, ganda ng phone, wow, ganda ng kotse, wow, ganda ng, tao lang yun. Now, how much more si God? May katawang kang hindi mo ma-imagine. Kung hindi mo pa na-imagine na papayat ka. Sigurado yan, payat ka na sa langit. Di ba? So, yung iba, hindi maghirap magpapayat. Huwag kang mag-alala. Pag namatay ka, papayat ka talaga. Sa tingin nyo ba, pag binigyan kayo ng bagong katawan ni God, bibigyan niya kayo ng katawang kailangan nyo na namang mag-exercise? Hindi na. Para na tayong Lebron James lahat. Or sa babae, hindi ko alam. Sino bang sikat? Judith. Parang kayong Judith. So imagine ninyo, no? Wow, hindi pala dito magtatapos. Nung bata ka pa, ang hilig mo magsalamin no? Ngayon, ayaw mo na. Parang naiwan na ang lahat. Ano pa kayang future ng itsurang ito? And by the way, pag binasa niyo yung text, gagawan ka ng panibagong katawan ni God, pero makikilala ka pa din. Wow, parang what? Paano yun? Bago, pero luma. Bagong luma. I remember si Pastor Anthony, sino nga yung nakausap natin? Anthony, sorry, nagmi-meeting kami. Anthony taga Pangasinan. Basta, nagpipreach kasi ako doon dati. Medyo nagkasakit ng matindi. To the point na nag-50-50 siya. Nung nakita kami sa GoCon, nagkwento siya nung nagkasakit siyang matindi. Nung wala siyang malay, alam niya nasa langit na raw siya. Kasi meron daw siyang naamoy na hindi niya pa daw naamoy kahit kailan. At kahit pa gusto niyang mabuhay, sinundan daw niya yung amoy. Tapos, kasi hindi niya pa daw yun naamoy kahit kailan. Can you imagine that? Lahat ng bagay na hindi mo pa naamoy, naranasan, meron lahat niyan. At pagdating niya doon, kaya kahit gusto sana mabuhay pa siya, pero wala, dumiretso na siya. Kaya lang, nung nandun na sa langit, may tumapik sa kanya. Bakit ka nandito? Ganun siya, bakit? Yun, tapos nagising na siya. Sayang. Tama, nagtuloy-tuloy na. So, hindi. Hindi, gusto ko pa naman siya mabuhay. Kaya lang, siyempre, nahihirapan siya. Ang point ko lang, isa ayaw nating mamatay, kaya lang, may future naman pala Pag tinanim, may bagong katawan. Pero may pagkakakilanlan. Hindi mo kakalimutan. Si Lloyd pa rin ako. Si Judith pa rin siya. Hindi na nga lang kami mag-asawa. Oh. Ayoko. So, kaya yung mga asawa ninyo, huwag nyo nang iwanan. Kasi wala namang may asawa sa langit. Meron ba, di ba? May kanta pa dati, sa langit, wala ang... Doy, kayo talaga. Hindi, pero
Siyempre, sabi nga ng Bible, do not be drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. Ang mahirap doon, siyempre, mahina ka. Pero sana may mga bagay na na-enjoy mo, pero lalo kang lumalakas. So, it is beyond what you could imagine. Yung pogit ganda ng katabi mo. Kahit hirap na yan, popogi pa yan. Gaganda pa rin. Amen. Hindi kayo naniniwala, Pastor. Nako, sigurado. Alam nyo, nauna na yung buhok ko sa langit eh. Pero may pag-asa ako. Magsasalubong kami. Pero makikilala niyo pa rin ako. Tingnan niyo pinag-uusapan natin, kamatayan. Pero parang may pag-asa. Hindi pala ito mauuwi sa pangit. Hindi ito mauuwi sa wala. Because Jesus lives. The present body, verse 42 to 44, the present body are decaying, aging, dying. The future body does not decay. Wala nang negosyo si Bello doon. Kilala niyo pa ba yun? Sino bang sikat ngayon? Vicky Bello, si Dr. Kalayan, Kalayan, wala na. Hindi na tumatanda. Durable. Dati, it's sown in dishonor, it will be raised in glory. Grabe, tingnan mo yung katabi mo, magiging glorified person. According to verse 44 to 45, present body is limited, fragile, sick. Wala nang ospital sa langit. Amen. Diba? That should encourage us. Papunta tayo dun eh. Full capability. No limitations. Immense freedom and mobility. Hindi na rin kailangan maggasolina. Alala nyo si Jesus? Malayo siya. Para nagkulong yung mga disciple. Bigla na lang nandun na. Nag-teleport. Ganun na lang ngayon. So, pupunta ako ng Malolos. Malolos ka na, ganun. And by the way, ito, baka nalilito kayo. Sa Revelation 20 or 21, ang sabi, the new heaven and the new earth will come down. O ito, malaking, sa tingin ko tama ito. Kahit i-chat GPT niya ba ito. Hindi tayo primarily aangat sa kawalan, pero ang langit ay bababa. Which means, ang buong mundo ay aayusin ni Lord. So, ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin dito, lahat ng pagpapagal natin, hindi siya mapupunta sa wala. Kasi kung mapupunta to sa wala, tama na. Alam naman pala mangyayari. Pero hindi. Lahat ng ginagawa natin dahil nabuhay si Kristo, hindi po yan mapupunta sa wala. At dapat magbigay yun ng sipag. At dapat magbigay yun ng gana sa ating buhay sa ngayon. Dati, si Adan, saan daw kinuha si Adan? Sang verse na to, no? Binabaybay ko lang, tapos isang verse lang. Verse 45 to 49. Si Adan, saan galing? Sa lupa. Kaya namamatay eh. Well, siyempre, sa kasalanan din. Pero si Jesus, saan gawa? Sa langit. Diba? Kaya yung lalaki, amoy lupa. Diba? Tapos, yung babae, kinuha sa tadyang. So, yung lalaki, amoy lupa. Yung babae, amoy tao. Si Jesus, amoy langit. Yung magagawa natin, doon siya gawa eh. Di ba? Isipin nyo si Jesus, sinong nanay? Si Mary, dahil doon. Pero sinong tatay niya? Hindi si Joseph. Holy Spirit. So, ibig sabihin, gawa siya sa langit, nilagay lang sa sinapupunan ni Mary. So, definitely, si Jesus, iba amoy. Amoy langit. Tapos may sinabi pa doon sa verse 50, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Now, ibig sabihin, itong katawang ito,
hindi raw ito kayang mabuhay sa bagong langit at lupa. Kaya kailangan itong magbago. Kumbaga, kung lilipat ka sa Mars, malamang hindi ka para doon. Yung bagong langit at lupa, kailangan ng bagong katawan. O ito pa, may tanong ako, yung future, mga kapatid, meron pa bang sin sa future? Ang sagot ay, wala na. Kaya yung mga napapagod ng magkasala, kailan ba ako babait? Kailan ba babait itong katabi ko? Huwag kang mag-alala. May araw din yan. Lalong-lalo na pag namatay na siya, magkakaroon siya ng bagong katawan. Itong katawan na ito does not have the ability to sin. So therefore, kung ikaw ay nagpapakabuti, hindi ka nakikikurap, hindi ka nakikisama ka pero hindi ka nakikisama. Meron bang, kasi naisip mo parang, ala naman palang kwenta ito eh. Mabuti pa yung kurap, maraming pera. Hindi. Ngayon lang yan. Pero in the future, pakikita mo na yung ginawa mong tama ngayon, ay meron pa rin, maidadala mo ito sa hinaharap. Kaya huwag kang mapagod na gumawa ng mabuti. Kasi papunta tayo sa lugar na wala ng kasamaan. And then, we're going on, verse 50 na tayo. Yan flesh and blood, yun pala cannot inherit the kingdom of God. Okay. So, nandito na tayo. Meron po ba kayong natutunan sa 5 weeks ng final say? Meron dapat, kasi ito lang talaga yon. Therefore, mga kapatid, kung yan ang ating hinaharap, meron po tayo dapat na mangyari sa buhay natin ngayon. Therefore, kung yan ang future, ano ang dapat nating gawin ngayon? Kailangan ba, kagaya ng mga kabataan, let us all stop the institutions of the world because they are all not doing its purpose. Hindi. Huwag niyong huwag niyong burahin yung simbahan. Allow the grace of God to renew it. Napansin niyo na alam niyo yung grace changes everything, yung kanta kanina. Narinig niyo? Alam niyo, kunwari, si Pastor Steve pumunta dito sa Manila 43 years ago. Nagsimula mag-preach ng gospel, hindi tumigil. May 100 estudyante, tinuloy-tuloy, linggo-linggo. So ano nangyari? Mula doon, napunta ng Baguio, Dagupan, tapos 18 years ago, napunta ng Malolos. Nakita nyo? It is changing everything eh. So bakit mo tatapon? Wala ka na lang nakikitang benepisyo ngayon, pero dapat mo makita ang future para makita mo na hindi ito dapat itapon ngayon. Because even though you don't see it, it is changing everything. Tapos nakarating ng Baliwag. Tapos binago yung katabi mo na meron din siyang kaibigan sa Bustos. Kaya napunta sa Bustos. Tapos meron kang katabi, nagtrabaho sa Samar. Ayun, babaguhin din natin ang Samar. Ako, tapos na po tayo mag-plant ng simbahan. Napansin niyo ba? We're done planting churches. Now we will plant a province. Arang ayaw niyo yun Bakit? Walang victory sa Samar eh. So pag nag-plant tayo, provincial church yun. Hindi pa tayo tapos. When we're done planting a province, we are also planting a nation. Wala pong church sa Italy. Alam niyo ba sa Italy? 98% Roman Catholic Church lahat. Pero ito, walang laman. Dito marami nagsisimba. Doon, ibig sabihin, pag nag-plant ka ng church doon, kaliwat kanan, Roman Catholic Church, Vatican nandun yung Vatican Pero, biruin mo, weird, no? Nandun yung Vatican, pero yun doon pinakamaraming Roman Catholic Church, pero walang laman. Sinasara yung mga Roman Catholic Church. So may pag-asa tayo doon.
Grace changes everything. We should not stop doing church. Hindi nyo ba nakita? Binago ni Lord lahat. Ang buhay mo, binago ni Lord. Yung buong Baliwag, Plaridel, Bustos. At hindi pa tapos si Lord. Babaguhin din niya isa pang probinsya at isa pang bansa hanggang ang lahat ay magbabago. Therefore, my beloved brothers, anong kailangan gawin? Be steadfast. Ang steadfast po, in Greek, I would say firm. Sabihin mo po sa katabi mo, be firm. Ano po ba yung firm? Matinding paghawak. At kung ikaw ay matindi ang paghawak, you will be immovable. Ano po ba sa Tagalog yung immovable? Hindi gagalaw. Hindi. Parang mali. Immovable. Hindi matitinag. Magpapatuloy. What are the things that should not move you? O ano ang pinakamalaking problema natin ngayon? Tingnan mo yung katabi mo. Mukha ba siyang makasalanan? Minsan napapaisip ako, ba't pa tayo nag-church pa? Alam mo ang pinagbabago tong katabi ko? Nagbabago ba? Okay pa tayo? Siya daw, uy, sobra ka. Tingnan mo, di ba? Tapos pag tinignan mo pa siya, dati may buhok, ngayon wala na. Parang paano ba tayo hindi mamumove? Ang isang bagay na hindi dapat makakapag-move sa atin ay kasalanan. Kahit nagkakamali yung katabi mo, huwag kang patitinag. Bakit? Hindi na nanalo ang kasalanan. Panalo si Lord. O, papakita ko sa inyo ha. Di ba sa Hebrews, kahit sa Leviticus, once a year, may tinatawag na Yom Kippur. Naglilista sila ng mga panalangin nila, tas yung high priest papasok sa presence ni God, Holy of Holies. Ngayon, pag may kahit isang ginawang mali itong high priest, pagpasok pa lang, patay na. Tapos pag bubaksak, tutunog yung bell, hihilahin na lang palabas. Tapos sasabihin ng mga ba yan? Next year na naman. Kailan pa tayo makakapagdasal? Pero ito, alam nyo ba, Jesus came into the Holy of Holies and He came out alive. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, through Jesus Christ, we have access continually in the presence of God. Kahit pa ikaw ay hindi perpekto, kaya mong pumasok sa perpekto tong presensya ni God. Kaya huwag kang magpapatinag. Nahiya ako eh. Hindi pa ako okay, kaya hindi pa ako magdadasal. Hindi problema. Kahit nagkakasala ka pa, hindi ko naman sinasabing be licentious, but be firm. Be steadfast. Be immovable. What's one thing that should not move you is your sinful life. Because no matter how much sinful you are, in Christ, you always have access. At kung may access po tayo sa ating Diyos, di ba naalala niyo si Jesus, tinaubad niya yung mga nagtitinda? Kasi yung mga nagtitinda, sila po yung mag-o-offer, di ba? Nangyari, nagmamahal. Parang nangyari, kung wala ka ng pag-asa, ang pag-asa mo na lang si God. Ang problema, may bayad. Kaya si Jesus, anong ginawa? Si Jesus ba pataas presyo? Hindi. Lahat ng balakid upang ikay makapagkaroon ng pag-asa sa Diyos ay inalis niyang lahat para hindi natitinag ang iyong pagdadasal sa Diyos. Walang dahilan. Let it not move you.
Yung, yan, malapit na akong mamove. Huwag din po kayong natitinag sa uncertainty of the future. Bakit? Grace will change everything. Yan ang dulo. Immovable. So, anong gagawin? Steadfast, firm, ganyan ka lang. So, pastor, ganito lang tayo. Immovable. Ganito lang. Hindi. Ang ibig sabihin ng immovable, abounding in the work of the Lord. In the work of the Lord. More pa. How many of you believe marami pang gagawin si Lord dito sa Victory Baliwag? More pa yan eh. Alam nyo, anong oras na ba? 9:17. Okay. Kaya pa yan. Sa May 30, ano pa to hindi pa final. I-announce namin ng mas maganda. Napansin namin, dami nagsisimba sa Mount Carmel. Doon, no? Sa greenery. So, naisip ko, magandang evangelism. So, nagpe-pray kami. Baka lang, di pa sure na sure, pero medyo sure na. Sa May 31, mag 4 p.m. service tayo doon sa greenery. Okay? Doon sa yung kung saan nagkakasal. Pero ganito gagawin natin. Magsisimba muna tayo ng 10 o'clock sa Mount Carmel. Makiki-attend tayo ng misa. Tapos i-share natin sila ng gospel. At i-invite natin sila sa 4 p.m. Why? Alam nyo, kung ito na lang yon, hindi pa ito yon. We will abound in the work of the Lord. There is more. Sabi mo sa katabi mo, the best is yet to come. Pero minsan pag nadadaan kayo doon sa greenery, lalo na 8 and 10 ng Sunday, napakadami nagsisimba. Napakadami. Alam din naman natin na mas malamang, kailangan din natin silang tulungan na magkaroon ng relasyon sa Diyos. Hindi lang magsimba. Kaya pagtapos nila mag 10 a.m. na misa, i-invite natin sila sa 4 p.m. Kasama na rin lahat ng nagsusugal. Mabornagin silang lahat. Abay, ang hirap-hirap magtrabaho susunugin nyo lang yung pera. Samantalang, pwede naman mag-MPT kay Dahlia. Pati kay sumugal kay Lord na hindi sugal. Kasi pag kay Lord, sigurado yun. Diba? So, di ko alam kung mabubuhay pa ako kada nagpipreach ako dito. Parang lumalakas ang loob ko. Immovable. Steadfast. Gusto niyo po bang mag-plant ng church sa sugalan? Yes! Oo. Huwag lang kayo magsusugal. Baka mamaya kayo pa. May 31, pag-pray nyo, 4 p.m. service. Kasi dati nagpa-4 p.m. tayo dito, di ba? So, iniisip ko kung saan lilipat. So, tatry natin, May 31. Kasi nga, medyo magulo dito pag 4 p.m. Wala na rin kids church. Sa greenery, pwede pa sila mag-swimming. Pwede pa silang mag-games. Hindi, joke. Biro lang yun. So, abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. So, as we wind down to a close, ito po yung mga therefore. As we call on the music team, personal reflection. Therefore, steadfast, immovable, abounding, labor not in vain. As we allow the Holy Spirit to speak to us, even pray, let us reflect. Therefore, am I truly living in the hope and truth of Christ's resurrection? Ano ibig sabihin nun? You are steadfast. Where is God calling me to stand firm today? Immovable? What is shaking my faith or distracting my focus?
Abounding. Am I overflowing in God's work? Hindi lang firm. Hindi lang immovable. Abounding in the work of the Lord. That this is not it. That grace is changing all areas of Baliwag and beyond. And that our labor is not in vain. Do I believe God sees and rewards my faithfulness? Alam nyo, yung iba na discouraged ng mag-serve kay Lord. Kasi minsan ang reward nyo yung tao. Alam nyo ba, people are never enough. God is always enough. Whenever you serve, si Lord yung magre-reward. Sabi ng Ephesians 3:20, God is able to do immeasurably above and beyond all that you could ever ask or imagine. So with heads bowed, eyes closed, why don't you speak to the Lord through these questions? Let's all pray. Lord, thank you as we end this series, the final say. What is this about? Therefore, we will be firm in the grace of God. We will be immovable, even by sin, by the grace of God. For we know that grace does not just change us. Your grace will change everything. And so, Lord, kung lahat ng bagay ay hindi mapupunta sa wala, we will abound in the work of the Lord. Lord, that it is not the situation or even people that reward us, but it is you who is able to do above and beyond all that we could ever ask and imagine. Lord, thank you para sa mga napapagod na, let this be a new strength to labor once again for the Lord. At para naman sa nagpapatuloy, that this will renew their joy in the Lord. Maraming salamat po. In Jesus' name. Amen and amen. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.